Wala naman hong pinalpa, no? Diyan po sa usapin po ng pagbabago ng rules. Okay. Kasi hanggang dulo ho, igigiit po ng Kongreso na ang meron pong exclusive power on impeachment ay ang legislature po. So, ibig sabihin, doon po sa pagtakbo ng proseso, Kongreso at Senado ang supreme sa bagay po na ito. So, Pero, babalikan ho natin yung punto na ang totoo, umatras yung Korte Suprema. Doon po sa kanila pong very restrictive due process requirements at tinatanggap po natin ito pong pagbabago pong ito. okay, parang may pagkakaiba, no? Pero do you agree doon sa sinasabi ni SP Soto na parang the decision, yung first decision saka yung decision kahapon, parang ginawang mas mahirap for the lawmakers to na i-tackle ang mga impeachment cases? Well, kailangan natin maglinaw. Ang meron lang naman pong impact dito po sa Supreme Court decision po na ito ay yung pong express route, no? Okay. Ng one-third House member supporting an impeachment complaint going straight to the Senate. Yeah. Wala po itong impact doon po sa typical route through the House Justice Committee, which is the mode that we will undertake next week for the impeachment proceeding against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, meron lang po itong impact doon sa express route. But again, ang linilinaw po ng Korte Suprema dito po sa MR po na ito ay yung Kongreso pa rin po talaga yung magdedesisyon. May mga linatag lang ho sila ang mga dagdag pong mga rules, no? Which is una, kailangan po may kopya lahat po ng mga miyembro ng Kamara at kasama po yung mga ebidensya po nung pong complaint, no? Particular, ito pong mga pipirma po na one-third House members for an impeachment complaint. Tapos, pagka daw po sinalang po sa plenaryo, dapat po may kopya ho ang lahat din po ng mga miyembro ng articles of impeachment at yung pong mga ebidensya nakalakip po nito. So, yan po yung, I guess, pagbabago lang po mula dun sa previous ruling. Kasi dati, very restricted. Kasi ibig sabihin, rin-require po ng Korte Suprema dati na pasagutin pa yung po mga impeachable officers na respondent. No? So, binasag na ho nila yon, wala na po yon ngayon. Ayun. Okay. Kasi Yeah. yun din sana kung yung gusto kong linawin kung paano makakaapekto yung desisyon ng Korte Suprema na ito doon sa magiging susunod na impeachment cases against VP Sara at saka yung iba pang impeachment cases. So basically, wala gaano. Yun lang the express route. Tama po. I think yun naman po yung pinaka mahalagang paglilinaw po na ginawa po ng Korte Suprema. I don't want to debate pa ho yung mga siyempre binabanggit ng mga kasama ho natin ng ilang mga senador, no? Kasi ang most impactful part naman po talaga nito yung pag-atras nila. Doon po sa restrictive due process requirements, and we are ready by the 6th of February 2026 to accept and proceed kung meron man pong mga impeachment complaints that will be filed against Vice President Sara Duterte by that time.